O di Nakakatawa lang. pwede. Ilan pa mga ayun, tatapang na nag-send sila sa GC. Send nyo lang po para at least makita ng mga classmate na nyo na pumasok kayo. Let's check na, wala nang nagsisend. Hindi nga, pwede mo talagang para makita mo kung ilang percent lang kung hindi ka magme-memorize. Hindi talaga ng aso ko. Pasensya na po kung naririnig sa audio. Mas maganda talagang kaya mas maganda ang CBT. 'Di ba? Yung paper-based test kasi dati, isang speaker, 30 na kayo sa classroom. Ngayon kanya-kanya kayo ng earphone. Kaya magsanay din kayo na nag-earphone. Answer mo yan? May mga nagse-send pa po. Wait lang natin sila. So sige, 7:05, let's check. Check your own paper. Wala nang magpapalit ha, nakasend na kayo. Walang tiwala. Wala nga daw. Nag-exchange paper naman. Mga brand ng cellphone naman ang pangalan nitong mga to. When tinulaan ko na iba. Kaysa nag-Google Translate, sir, di ba? Naku, kanyari totoo na daw to. May mga nagsisend pa ha. 2 minutes po. Let's check. Sana all. I will ballpen ko yan. Wala kang reading, Sir James? I-review ta ko ang ati kasi. Paano mo yan i-check, Devin? Wala kang number, loko. Ilalagay mo kung ano number, limbawa, 1, 2, gano'n. Ikaw naman. Answer na lang nilagay nung pasaway Kaya mo 10 lang t-shirt ko. 30 para na. Dati magkata nag-start ko lang. Kaya Nag-start ka din. Dalo na rin tayo ng slide. sa pakinggan na tayo na rin staff. Yan. Nag-start. Ay, 2 minutes pa pala. 7:05 po ha, let's check. May mga lumalabas pa kasi dito sa meeting bago nila picturean yung reading, wala din ako. Okay lang sir, kahit listening lang. Pero kung gusto mong hulaan na, try na hulaan yung reading, pwede rin. Ba't ganito naman tong pingkan ko? May space. Wrong spelling, wrong. Pasensya na po kung may mga, i-record ko pala tong i-record ko pala tong explanation ha, para yung mga, try ko kung hindi maglalag pala. Try ko na i-record tong explanation para at least yung mga absent grabe, wala kang kalahati yung naki-review ay. Wala po akong reading, ma'am. Listening lang naabutan ko. Okay po. Sa mga nagpapabalik kanina, pasensya na, hindi pwedeng mag-back ha. Kahit sa actual, hindi pwedeng mag-back. Yun yung mahirap sa listening. Sa reading kasi, habang umaandar yung 25 minutes mo, pwede mong balikan, pwede mong palitan. Pero kapag nasa listening ka na, once na natapos na yung tashi niya, yung tashi to shipshio niya, next item na agad. Kaya once na lumampas na yung listening, hindi mo na masasagutan yung item na yun. Ang daming na ganun namang first timer nung unang CBT exam. Kasi 2021 ba? Hindi ko sure. Basta yung unang CBT exam, ang daming nadali doon. Biglang next, ganun. Kaya dapat mabilis kayong mag-answer. Sana ang mga feedback nyo din, ma'am, sobrang dali ng listening exam. After ng review, may review naman. Ma'am, may mga sample exam na ngayon, parang isang yung sir, yung ongoing po, yun lang po yung isinesend. Bali, nasa review GC nyo, itong 1 to 20. Pwede nyo pong sagutan yung mga yan kung hindi nyo nasagutan ngayon. Pero kung yung more pa po, yun po i-discuss, kaya hindi pwedeng isend ng minsanan. Memorize na lang po muna ng vocabs pag Tsaka yung sinend ni Romel sa GC na yung may topic reviewer, pwede po kayong sumagot-sagot doon. Mas madali kasi yung nandun Mainipin tong si Oppo A3s, sino to? Dan lang sir, mo nagsisend pa. Bukas yung mga pangalan nyo na gamitin nyo ha, para alam ko kung sino po yung mga nandito. Okay, let's answer. Wait lang, paano mag-record dito? Record on this computer. Baka ma-full naman yung ko. Recording in progress. Okay. Recording in progress. So, let's
start po our discussion. So, ito yung magiging type of exam natin. So, nag-start yung review natin ng mock test para ma-check po ninyo kung gaano nakalawak yung mga vocabularies nyo. So, yung pong type of exam dito, malaki ang chance na ganito na rin yung type of exam na mapupunta sa inyo. Yung type of exam ha, pero syempre yung content niya, iba po pa rin. Okay, so yung first 4 items natin dito is pingkan ang nakalagay. So, walang ewan ko ba't may space yung nandyan. So, walang space yan. So, pinkan, when we say pinkan po, that is blank. Okay, so piliin mo daw, kuroshipshio, choose the thing, almajun. When we say almajun, from the word matda, tama. Kajang, ayun, paborito niya yung kajang. Pinakatama, turo, ilalagay sa pinkan, sa blank. Okay, so basta fill in the blanks. Ilagay mo sa blank kung ano yung pinaka-proper na answer. Okay, so number 1. Sabi po sa number 1, tuljanchi. So when we say tuljanchi, what does it mean? Okay, so it means first birthday. Okay, so ang birthday is Sengil or Sengshin. Pero ito po, ibig sabihin yan, first birthday. So yung first birthday, chude padaso. So nakatanggap daw siya ng invitation. Agi, what is agi? So nasa vocab natin to nung tutorial pa lang. Agi is bata. Okay, so wihan, ibig sabihin ibibigay sa soyo. So actually, mag-ano nga tayo, try tayo ng keywords muna, kung effective ba yung keywords natin para hindi yung, yung biglaan ba. So, halimbawa sa number 1, nabasa mo yung sasoyo. Oh, very basic na vocab natin. Sa. What do you mean by sa? Okay, yung pag sinabing sa, by. Ano magsulat nito? Okay, so sa means by. Pag yan pa lang po, yan lang, halimbawa lang, na yan lang yung i-translate mo dyan, ano yung magiging possible answer mo? Okay, so choices na tayo. Number 1, sonmul. Sonmul is regalo, gift. Next po, chuwigom, ibig sabihin yan, ano yung sinasabit-sabit? Congratulatory money. Yung pagkasala, yung sinasabit-sabit. Ang haba naman, Tori money. Okay, next po is Yonggum. What is Yonggum? Ibig sabihin yan, cash. Next po, Pek-il. So, Pek-il. What is Pek? 100. Then il is 1. Okay, so 100. Okay, so Pek-il. Yan po yun. So, pag yan lang yung na-translate mo, pag by lang yung na-translate mo, ano yung possible na answer natin? Okay, so syempre, sunmul, gift. Kasi bibili. Yan lang naman yung nabibili dyan sa ating choices. Okay, pero kung magta-translate kayo, so gaya ng translate natin kanina, bibili daw siya ng blank na ibibigay sa bata na nag-invite sa kanyang first birthday. So, ganun po, mas accurate siyang i-translate, no, pag pabaligtad. Next, number 100. Yes po, 101 or 100 day, Kerry. O ano, 100 day. Mas accurate nga. Okay, number 2 po. Kasi sa kanila nga naman, yung mga 100 days po is special sa kanila yon. Okay, number 2. Sige, mag-keyword muna tayo. Ang keyword po natin dito is the word palle. So what is palle? Wash clothes. Palle means, okay, so wash clothes. Laundry na lang para mas wash laundry. Laba. Laba. Kasi madami tayong wash kaya laba. Tagalog na lang ilalagay ko. Nagkakaintindihan tayo. Okay, choices? Try natin kasi na keywords muna, no? So, shampoo. Siyempre, shampoo. Tarimi. Ayun. Seje. Detergent. Chipge. May H ba ang tong? Kainis naman, naka-record pa to. May H ba ang tong? Basta yung tong. Kakaintindihan tayo. Okay, so dahil laba yung ating keyword dyan, syempre ang magiging answer po natin is number 3. Detergent. Hindi ko pa, faden. 3. Mag-question lang po kung may question ha. Pwede pong mag-question dito.
Next number, i-translate pala natin. Palerol halte blankol nomo mani sunen gosol chuji anayo. Okay, so sabi niya when doing the laundry, halte, when doing the laba, nomo, dali lang, may mga papasok, nakaka-distract yung mga papasok, kailangan kong pindutin na para ma-i-admit. Hindi mo daw kailangang mag-spend ng madaming detergent. Next, number 3. So number 3 na ulit to sa natin, no? Tutorial. We have our keyword here, the word kigye. So what is kigye? Machine. So dahil kigye yung keyword natin, machine, answer natin automatic po. Ngayon, kung gusto nyo mag-translate, pwede naman. Okay, honor today, uri kong jang, okay, uri kong jang, so our factory, full of, so wala, not really, wala masyadong trabaho daw. Kung jang walang gaanong trabaho sa kanilang factory, dami pa rin papasok. Okay, kureso means so. So, honorin, so today, kigirelhan, machine, han blank, isang blank. Man means only. Isang blank lang yung sayong hesumnida, yung nagamit daw po nila na machine. So, isang te. Kumbaga, isang piraso ng machine lang yung kanilang nagamit. Next, number 4. Moriga. Mori is parts of the body. Yung assignment pa pala natin. Mani afayo, so masakit daw yung kanyang ulo. Okay, so syempre, answer natin agad dito is tutongyak. So, when we say tutongyak, yan po ay headache medicine. So, nasa pa lang to, no? Nasa tutorial tong vocabs na to. We are still on level 1. Syempre, first na review po natin ito. Okay, so what is chiyak? Chiyak is toothpaste. Colgate. Okay, sige. Pwede, payag. Okay, toothpaste. Ilagyan ko ng translation pala. Toothpaste. Tutongyak. Headache. Headache medicine yan, ha? Next po yan, kung hangsangje. Anong hangsangje? Pang ano yan? Pang mga sugat. Okay, so antibiotic ako na lang. Antibiotics. Ito namang, so para naman sa tiyan yan. So sabihin ko na lang para sa digestive. Pwede kasi yan sa pwede kasing pang diarrhea, pwede ring, basta pang tiyan kasi yan. Pwedeng yung sa, halimbawa, na sobrahan mong kumain. Ang tawag sa ganun? Impatcho, parang ganun. Okay, so basta sa tiyan po yan. Next, number 5. Ipyorginen moson toshimnika. Okay, so ano daw po yung ibig sabihin ng sign na to? So, mga nasa basic pa lang tayo, no? Hopefully, diatoms. Okay, so kiramal, no. So, kirom means gas, then no is put. Pag maglalagay ka ng gas. Next, number 6. Dito na tayo sa mga signage. Paliitin ko po, ha? Laking gulong basa. Okay, so isaraman mo son Chagyok jungle tash sumlikha. Okay, so kung hindi pa nyo kayang mag-translate yung technique natin, may quotation mark yung technique, ha. Okay, so maghanap kayo ng salita sa signage na nandun sa loob ng signage na nandun sa ating choices. Okay, so ito po. Tinatanong dito is yung Chagyok jung. Ito po yung Chagyokjong. Yes, nakita nyo po yun. So, ibig sabihin, ang answer natin is number? Answer po natin sa number 6. O, di ba may salita sa question na nandito sa chart. Pag di pa kaya mag-translate, ganito po yung gawin mo. Okay? So, ito siya. Hanap-hanap ka lang muna ng keywords. Okay? Pero pag nag-translate po kayo, sabi niyan, ano daw po yung qualification nitong tao na to. So, qualification ang ibig sabihin niyan. So, ano yung qualification niya? So, siya po ay isang chadongcha. Chadongcha is car. So, car maintenance technician daw. Sana all, no? Yoja, pero car maintenance technician.
Next po, number 7. Ganun pa rin. Kung hindi nyo pa kaya na mag-translate, keywords muna tayo. Okay, so ang keyword po na nasa check dito is ito. So our answer should be number. Yes po, number 4. Okay, so ang tinatanong naman po dito, ano daw po? Ganun pa rin sa ano natin kanina eh, muashimnika. So what is the thing? Matnon. Basta may matnon, tama. Ano yung tama? Solve yung explanation, tehan, about dito sa Shinchongso. When we say Shinchongso, big sabihin yan is ano, parang biodata or application. Yan. Or resume, ganun po. So basta nag-apply siya, Shinchongso. Taom, the following. Ano daw yung tama na pangungusap tungkol sa sumusunod na Shinchongso. Okay. Yan po yung tama. Next, number 8. Hindi porket may kajang man dyan sa ano, yun ang answer ha. Siyempre pag yung kajang ang nasa question, yun yung hahanapin natin. Pero paano pag ganito? Na nasa choices siya. May kajang, yun na yun. Okay, so wrong. Number 1 po muna tayo. Chadong siya, siyempre isa-isahin natin to. Sorry, sa question muna. Okay, basta may matnon ang tinatanong dyan, tama. So ano daw yung tama na pangungusap, tehan, about dito sa suop, class, shipon, gustong klase, patgo ng mga kunrachaga, wegogin. So wegogin, what is wegogin? Wegok sarang? Foreigner. Wegok. Okay, mga foreigner. Okay, so ano daw yung gustong klase ng mga foreigner? Number 1, chadong cha. Hanapin mo yung chadong cha. Ayan, chadong cha. Chongbi, suop. So, chadong, suop is class ha. Okay, so yung chadong cha chongbi class daw is kajang. Ayan na, kajang. So, what is kajang? Ibig sabihin, syempre, alam niyo dapat yung mga keyword natin. Kung hindi niyo na po alam, ayan, isa-isahin natin yan sa mga susunod na araw. Sa ngayon po, refresh muna tayo. Okay, so sabi sa number 1, pinaka-inggi. When we say inggi, ibig sabihin popular. So, pinaka-popular daw po itong chadong cha chongbi. So, mali. Kasi 36% lang siya. Number 2, taekwondo. So, taekwondo. Hanapin mo naman yung taekwondo. So, ito yung taekwondo. Taekwondo class daw, koda, yori, suobi. Okay, so ito yung yori, suobi. Inggi, popular to mansumnida. So, mas popular daw yung yori class. What is yori? Ang taon naman ang maganda dito sa charts. Hindi mo kailangan na mag-translate ng mga nakalagay dyan. Mas magandang kang analyze ng keywords kung hindi pa kaya. Kung kaya, syempre, the best pa rin mag-translate. Okay, so mas malaki daw, inggi, mas popular daw yung umpong yori class, cooking classes, kaysa sa taekwondo classes. Okay, yes po. So our answer is number 2. Pag ganyan na may answer na kayo, huwag nyo nang i-check yung 3 at saka 4 sa actual kasi sayang po yung oras ninyo. Pero kung may extra time kayo, why not? Yung pinakamabilis namin last exam, meron pa siyang parang 13 minutes na spare time. Tapos yun na yung reading niya, inaantayin niya na lang na maubos. Pag ganun, pwede kayo mag-double check. Pero ngayon, i-check natin. Number 3 po. Computer suop. So, computer class naman daw. Patgo shipfon, sarami, chonjae, cholpan. So, when we say cholban, okay, so may pan po na nakalagay. So, pag sinabi na pan, kalahati. So, mahigit kalahati daw yung may gusto sa computer class. So, yung computer class is 19% lang. So, wala siyang kalahati. Yes po. Next, number 4. Hangugo, ito yung hangugo. Class, patgo shifuhanen, sarame, piyon, kajang chok. Dito yung isang keyword natin. Kajang chok. Pinaka, hindi porket may kajang yan ha. Pinaka, chok, pinaka, less. Okay, so answer is number 2 talaga. Ulitin ko, you don't have to check 3 and 4 pag ganyan na may answer na po kayo ha. Number 9. Ito, meron tayo ulit. Fill in the blanks po ulit. May mga papasok pa lang. Number 9. Yoginan, kumyon. Kumyon means
Mamaya na lang po tayo magbabalik sa mga ano ha, sa mga answers po para hindi po tayo ma-interrupt sa ano discussions. Okay, so number 9, yogi non kumyon. So when we say kumyon, so bawal. Yung mga sagot po ulitin ko, mamaya na lang po, i-base nyo na lang po sa mga classmates ninyo kasi ano po, sayang pag magbabalik-balik po tayo. Number 9 po, yogi kumyon ka, blank nagaso piyoseo. Ito parang redundant to, no? Kasi syempre naga. When we say naga, ano po ang naga? So ang naga po is lalabas. So syempre automatic answer na natin dyan, pak. So kahit yung naga lang yung na-translate mo. So sabi niyan, yogi nun, dito, kumyon, bawal manigarilyo. Bawal manigarilyo dito. Blank, lumabas ka. Okay, dun, lumabas ka sa labas. Okay, so go outside, sabi niya kasi sa English. Pero naga is lalabas din naman. Lumabas ka sa labas. Next po, number 10. Pero yun yung ano talaga, literal na translation niya. Wala tayong magagawa. Okay, number 10 po. Medyo mas ano tong vocab nito. Ano yung naging keyword nyo dito sa number 10? Mas malalim yung keywords na nandito sa number 10. Di ba, ito lang naman yung medyo malalim-lalim na keyword. Mok. Mokji, sa bagay, no? Pwede siya. O nga, no? May mok pala na keyword dito. Mokji. Okay, so mokji, ibig sabihin, mok is kain, di ba? So pag may G siya na negative na particle, ibig sabihin, hindi siya makakain. Nakahanap silang keyword, kakatuwa. Okay, so choices, number 10, kamgi. So kamgi, ibig sabihin yan is flu. Number 2, sofwa. Yan po is yung pang-aid sa indigestion or basta yung sa tiyan, sabi ko kanina. Okay, so number 3 po, yan naman po is yung antibiotic. Tapos na natin yan kanina. Number 4 po, yan naman po is para sa, yan yung sa diarrhea. Ito po yung sa indigestion. Okay, so mokji, yun yung keyword natin dyan. So sabi niya po, meron akong indigestion. Nag-ano daw siya, nag-vomit, at saka hindi siya makamok, hindi siya makakain. Next, number 11. Hayop kayo. Naka-screen record tayo. Number 11 po. Number 11. Okay. So ito po yung sa ano naman to, sa short story. Pero short story pero long, no? So long paragraph ako na nga lang dito sa short story. Okay, so dito sa short story, meron tayong technique dito. May quotation mark yung technique natin ha. Hindi po porket sinabi kong technique, 100% accurate na siya. So ito po, kung hindi lang kayang mag-translate, ito yung kumbaga possible second option na gagawin mo. Pero ulitin ko na naman, best pa rin na mag-translate kayo. Okay, so number 1, sowagi ron, sabi niya. Sowagi. May answer na agad tayo, no? Okay, so ibig sabihin, answer is number 2. So, ganoon po dito sa short story kung hindi nyo pa kaya mag-translate. Pero kung kaya nyo na mag-translate, syempre, maganda pa rin naman. At yun yung pinaka-best po. So, sabi dyan, when using the fire extinguisher, papasok pa rin. Ba't anong oras na? 7:30 na. Remember daw to pull the safety pin, tapos yung hose niya, yes po. Method to use the fire extinguisher. Sana all. Okay, so yan po yung answer natin. So when we say pang-ibig sabihin yan, methods. Paraan kung paano gamitin. Sayong is used, di ba? Ang sohwagi. So, sohwagi, fire extinguisher. Nasa reading part to natin to. Next, number 12. Answer niyo po dito. Keyword natin, changmun. Changmun is window, yol, open, antweo. Andre. Okay, so wag mo daw pang buksan yung, ano to, yung changmun, yung window, kapag nagpapalamig. Parang pag nasa office tayo, no? Yung bubuksan yung pinto at lalabas yung aircon. Okay, so wag daw pong buksan yung window kapag nagpapalamig nga. Okay, so choices na agad tayo. Number 1,
Chode. Ano pa ang chode? Nasa number 1 natin kanina to. Invitation. Pasensya na, hindi ko kayo ma-unmute ha. Ang hirap kasi pag sabay-sabay na mag-answer. Number 2 po, chinchan. When we say chinchan, parang kumbaga praise. Ano ba ang ibang term ng praise? Baka papuri na praise. Hindi po papuri na praise to ha. Hindi ko makuha ang ibang term ng praise. Pa-comment nga po. Yung may pinupuri ka. Okay? Ang pangit pa rin, para pa rin nagpupuri sa Diyos. Yung meron kang rine-praise, naintindihan nyo na po yun. Okay, so ito naman is caution or warning. Caution. Okay, then ito naman po, soge. Soge haseo, introduction. May mga nag-PPM na daw kanina kay Ma'am Aisa ng tungkol sa self-introduction. Hawag po muna sa round 2 yun. Okay, so ito po is parang wina-warningan ka niya na bawal mag-open ng window. Okay, so yun pa yung answer natin. Kasi nga po, yung chongi yogum is, chongi is electricity, yogum is bill. Electric bill daw is money, malaki, lalaking electric bill nga kapag ganon. No? Kaya, do not open the window kapag nagpapalamig tayo. Compliment, ayun, thank you po sa ang pangit kasi nung hindi naman pangit pero hindi siya accurate. Thank you po. Compliment. Compliment. Next, number 13. Chutek, tungkol naman ito. Answer niya dito sa number 13. Kung gusto nyong mag-keywords, maghahanap tayo ng keyword. Pag ganyan, kung hindi pa kayang mag-translate, try muna natin. Ito po siya. Bakit nag-aanuhan tong dalawang to? Hindi maka-join. Labas-masok. Okay, so ito po is tungkol po sa sa mga apartment complex. Afatto, Yoro. Yoro Kabuga. Ayan po. So, answer natin dito is number 4. So, sabi po dito, yung mga bahay po mga pabahay sa Korea is nahati sa dalawa. Single family at saka apartment. Okay? So, ang answer po natin dito, ang accurate is dito po sa mga apartment. Communal house po. Yung mga apartment kasi doon, isang buong building, madami pong nakatira. Pero kung gusto niyo mag-keyword, last sentence is the key. Next, number 14. Pag hindi pa po kayang mag-translate, maghanap po tayo ng keyword. Okay, so number 1, yung chukje, nahanap niyo po ba sa ating sentence? Huwag po kayo mag-alala ha, magka-translate po tayo word per word sa mga susunod na level. Ngayon lang po na tinatry natin kung kaya ba na hindi ka magta-translate. Nabanggit po ba yan sa ating kwento? Pang ilang line po? Second line. Ayan. Next po, nabanggit ba siya sa ating kwento? Nabanggit pa rin. Nabanggit po ba? Nabanggit pa rin. Yan ang answer natin. Kung hindi kayo magta-translate, ulit-ulit ako sa instruction ko. No? Okay, so tungkol naman po ito sa pollution-free na gang. Gang po yung si gang river sa Korea. Number 4. Next item ka na ba? Next, number 15 po. Okay, so dito po sa dito sa ating CBT, meron silang dinagdag na ganito. So itong 15 tsaka 16 siya, pag may nakalagay na ohwe, dun sa dun sa instruction, vocabularies. So identification din ito, pero i-describe niya kung ano yung item na yon. Okay, so nagdi-describe siya, tapos hanapin mo dyan sa 4 na yan kung nasan yan dyan yung dinedescribe niya. Depende po ha, depende po kung meron sa last sentence. Kung wala po sa last sentence, sa i-skip ulit natin lahat. I-skim ulit natin lahat.
Ano yung nasa last sentence doon? Dito po? Sir, ano? Ang hirap magtanong dito, Nukwa, no? So, mamaya na lang. Kung may question ka. Pwede ka po kayong mag-question pa rin mamaya, ha? Balikan natin kung anong number yon. Number 15. Okay, so number 15 po tayo. Answer nyo here. Ito. Juan John, sabi niya. Ano naging keyword niyo dito sa number 15? Answer po sa number 15. Ay, for Yes, this is number 1. That is a grinding machine. So ito po kasi sabi niya agad is rotate. So nagro-rotate daw. So nagro-rotate grinding machine na po agad yun. Next, number 16. Dito naman sa number 16, keyword natin siguro, pinaka-basic na keyword natin dito is the word ton. Hindi ba tayo mag-highlight? So, what is ton? Alam niyong lahat yan. Siyempre, yan yung goal natin. So, ton po is money. Okay, so, choices natin. Tax. Number 2, sudang. Kumbaga allowance. So, may mga papasok pa lang. Okay, so number 3, yoga. Yoga pwede siyang holiday, pwede siyang vacation. Vacation na lang lalagay ko. Hindi ko na ilalagay yung holiday. Okay, so POHOM naman, ito naman is insurance naman to. Insurance. Okay, ton po is pera. So pera, ibig sabihin, answer natin is allowance. So ito pong sudangin yung allowance na additional po na allowance. So additional. At ala, ayaw ma-highlight. Sugar. Ayan. Additional po na allowance po na binibigay. Chigup. Chigup is pay. Ayaw niya talaga na ma-highlight. Money. Money. Pay. Additional. Additional. Next, number 7. Dalawa lang po ang picture sa reading na lalabas. Baka may mag-chat na naman sa akin. Ma'am, dalawa lang po yung lumabas na picture sa reading. Dalawa lang po talaga. Okay, sa listening po ang madami. Okay, number 17. Number 1, Pitjaru. What is Pitjaru? supply. Pit lang po yung ano, sir. Pit lang po yung suklay. Wala pong jaro. Okay, so pit jaro po is walis. Number 2, kolle. Kay kolle, no? Te kolle. Map. Answer natin is 3. Surepatgi. Isulat ko pa po ba? Hindi na, no? Alam niyo naman yata ito. Pit jaro, tsaka ano? At tsaka map. Then number 4 po, Monjetory. Nandun to sa ano, sa listening part, reading part to natin. Number 4, Monjetory. What is Monjetory? Duster po, hindi po dustpan. Yung number 4. Yung 3 yung answer natin. Yan yung dustpan. Next, number 18. Sontop. Okay, sontop lahat. Ngayon, sa verb ka na verb ka na maghahanap ng answer. Yung isang passer namin last year, ang sabi niya, ang technique ko, ma'am, puro verb yung minemorize ko, sabi. Ewan ko, syempre, effective. Depende kasi sa set na lalabas sa inyo, pero siya daw is puro verb daw yung tinutukan niya talaga. Okay, so number 1, kakga. What is kakga? What is kakgo? Sorry. Kakka. Yes po. So, kat. Pwede rin gamitin yan sa pag tumatawad sila sa conversation ng discount. Kakka. Kakka po. Yes. Okay, number 2 po is, ito nandun din to sa sa exam last year, itong mga verb na to. Chopgo. Chopgo is? Letter F.
Answeran ko na nga. Okay, so fold. Number 3 po is talgo. So, where? Or pwedeng put. Okay ko na din. Okay, so our answer here is number 4 pa pala. Paro po. Wala. Diba? So, sayang yung oras pag i-check mo pa yung other answer kapag sa actual. Pag nakita mo na yung answer mo, wag ka nang mag-check ng 2, 3, 4. Basta sure ka ha sa answer mo. Okay, number 19 and 20, dalawa po ang lalabas na ganito nyo. Okay, so ito po is synonym, antonym, tsaka word relation. Dito sa tatlong yan, dalawa lang yung lalabas. So either kwange, when we say kwange, ibig sabihin yan, word relation. So titignan mo kung ano yung relationship niyang mga salita na nandyan. Okay, so ton, sabi pa lang. May answer ka na dapat. Okay, so ton po is, syempre po, ulit-ulit tayo sa money, check kukadu, card, wanjon, yog. So yung mga yan is tungkol sa Bang. ano yung pagkakapare-pareho nila? Hotel, kongjang, unheng, or samushil? Bangko. Answer po, Bangko. unheng. 3. Onheng. Okay, so ganun. Basta may nakita naman kayo na sa apat na salita sa 19 to 20 nyo, ibig sabihin word relation na yun. Number 20, dito naman sa number 20, pisuthan. When we say pisuthan, ibig sabihin yan, synonym. Okay, so answer po natin sa number 20 is kugyong. Pareho po silang ibig sabihin ay watch or look. Watch na lang. Mas proper. Ayan po yung ating reading. So sa listening po, gusto niyo bang ulitin pa yung audio or hindi na? Paano na lang po? Pa-chat po kung mas maganda bang ulitin natin yung audio? Or ipaliwanag na agad? Hindi kayo maka-decide? Hindi naman, para saglit. Ayaw na nilang ulitan, no? Answer na. Okay, okay. So, syempre kasi para mas nyo sana, mas ma-feel. Pero oo nga, ang haba. Naka-off cam ba talaga, ma'am? Open cam po tayo, sir. Kaso day 1 kasi natin, kaya linear pa po kami, hindi mo na kami pa-off cam. Ay, nagpa-on. Hindi mo na kami nag-remove ka ko sana. Para hindi nakaka-stress gaano. Number 21, bukas na po kami remove. Number 21, kohyang. 21, kohyang. Answer po sa 21, 1. kohyang. Next. Number 1 po ito, kohyang is hometown. Number 22, palchi. Palchi. So this is bracelet. Palchi. Number 23, paki nga po pag nag-check nga kayo, kung mali, lagyan nyo nga po ng correction para may tayo mamaya answer key. Hindi kasi ako nagre-record ng answer. Number 23 po, kajok sajin imnida. Kajok sajin imnida. 4. Siyempre, family picture. Number 4. Next, number 24. Ito, baka kayo dito kanina, no? Kung angyong yung naging keyword nyo, may angyong po lahat sila. Okay? So, ang naging isang keyword pa dito, kung hindi nyo naintindihan yung sentence kanina, is the word kool. Yes. Okay, so this is number. So, sabi niya kanina, angyong, tapos meron siyang keyword na kool. Kool. Okay. So, tingnan mo daw yung, yes, but this is number 1. Tumingin ka sa salamin. Tignan mo yung angyong mo. Number 25. So, number 25, syempre po, otjang, 2. Ito yung madami ka akong picture sa listening talaga. Kaya po, mga 99% kako na lang ng student namin, mas malaki talaga ang score sa listening. Number 26, yogi nun, odi imnika. So, odi, where? So, saan daw po ito? Answer nyo dito sa 26 kanina. Naalala nyo to? This is the math 2. Number 4.
Yes po, math 2. Number 27, Isa Ramon Muos Sulagoy Sumnika. So, may keyword naman tayo dyan na tarimi. Answer is number 3. Number 28, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so there are ahop. Ano yung naging counting unit nyo dito sa dahon? Ano pang count? Yun po, dito lang, nag-iisa lang ito na counting unit na magagamit po ninyo. Yes po. So, kasi yung sheets, yung things with long handle, sorry. Yung sheets, pwede po siya sa dahon. Basta thin objects, pwede. Yan. Yung sheet natin. Yes po. Next, number 29. Ito, may isa ring sure na dito sa exam. Position. So, answer po natin dito kanina is Hakgyo, Yoffe. So, ang tinatanong kasi is Kyohwe. Itong Kyohwe lang ba sa exam ko nun to? Kyohwe is simbahan. Okay? So, nasan daw yung simbahan? Yes. So, sabi niya kanina, Hakgyo, Yoffe. This is the Hakgyo. Then, Yoffe means beside. Beside the Hakgyo. So, answer is number 2. May isa pang keyword dito kanina, Majunpyeone. So, bago yun sa keywords natin. What do you mean by Majunpyeone? Majunpyeon. Direction din. Okay, so when you say Majunpyeon po, pwede mo siyang sabihing across, sa tapat ng or sa kabaligtaran ng. Magamit siguro natin yan sa isang mock test natin. Number 30, this is the Majunpyeon po, yung nasa number 1 kanina. Di ba, ma-discuss yan o ma-meet nyo ulit yan bukas siguro or sa Wednesday. Okay, number 30. Dito po sa conversation, yung question wala, kaya yun yung papakinggan ninyo. So, walang ibang technique dito kundi pakinggan nyo mabuti yung question. Kasi minsan, though hindi po lahat ha, minsan, meron ng mga salita sa question na nauulit na po doon sa ating choices. Halimbawa, dito sa number 30, yung tinanong niya kanina, suobon musun yo ire itnayo? Musun yo il. Ano ang yo il? So, yung il po ay days of the week. So, sabi ko nga sa inyo nung tutorial ninyo, pag may yuil na tinatanong, pag muson yuil, what kind of day? So, what day? Pag anong araw yung tinatanong, syempre, may yuil din yung answer ninyo. Okay? So, anong oras daw po? Anong oras? Anong araw? Anong yuil? Yung nabanggit dyan. So, answer is number 2, waryuil. Okay? Anong oras mag-i-start yung klase? Okay. Number 31. Naman yung tinatanong dito. Monica, shichigobun 뭐예요? Chigop. Ang chigop po ay trabaho. So ano po yung trabaho na nabanggit dito sa number 31? Yes, number 1. 저는 회사원입니다. Next, number 32. Iga. Yun yung first word niya. Iga. So ano ang I? Ano po ang I? Part of the body. Ngipin. Okay, answer po. Number 3. Chigwa. Kasi ang chigwa ay sa dentist. Next, number 33. Sabi niya kanina, Chegi agi yosul saul kayo. Sabi niya, Chega, ako, agi yosul damit ng anak ko, bibili. So, bibilhin ko na yung damit na ito. Parang ganon. Okay, so sorry. Pero mali ako. Pumitik ako kanina. Sayang pag gano'n, no? 1 point din. Okay, answer is number 1. Next, number 34 and 35. Ito po yung conversation na hindi niya babasahin yung choices. So, babasahin niya lang yung question. Bahala ka nang magbasa sa choices natin. Okay, so number 34, ano yung tinatanong niya kanina? Chega, walang question pala to, no? Okay, so sabi niya, wala na akong pera. Sabi niya. So, I ran out of money. Wala na siyang pera sa kanyang transportation card. So, anong pwede mong answer dyan? Sleep well, sabi niya. 정말 미안해요.
Sorry, number 35 pala yung question na yan. Mali yung numbering ko. So, number 34 po ang sabi pala dito, Chega Hangugo, nung Roxy Home, Hapgyok. Hapgyok. So, when we say Hapgyok, from the word Hapgyok. Hapgyok. What is Hapgyok, Hada? Sana po yan yung mangyari sa inyo sa exam. Hapgyok, big sabihin po niyan is nakapasa. So, nakapasa daw po siya sa exam. So, ano po yung isasagot mo? Yes, sleep well. Nee. Chongmal Mianheyo, I'm really sorry. Number 3, syempre yung answer natin, Chukhado rin nida means congratulations. Number 4, Kwenchanayo. Okay lang yan, don't worry. So number 3 po. So sana, yan yung news nyo sa akin after ng exam. Number 35, ito po yon. I ran out of money, sabi niya. So answer is number 3, Kureyo, is that so? Sige, mag-tap ka ulit. So magkarga ka ulit. 35, 2. Number 36, sana nakuha nyo na itong 36. So dito naman po, tatlo din ito. Calendar, oras, at saka presyo. Calendar, oras, presyo. Dun sa tatlo na yan, dalawa lang po yung lalabas. So either ang lalabas sa'yo, oras, presyo, or calendar, presyo. Ganun po. Basta, dun sa tatlo na yon, dalawa lang. Number 36 po. Ang answer nyo dito sa number 36, Sawol, ship oil. Sawol, ship oil. So, kumbaga parang bonus round na to, no? Kaya dapat makuha nyo to. Sayang ang 1 point. Yes, this is number 3. So, bukas po, pakigamit nga po yung pangalan nyo para alam ko po kung sino yung mga sumasagot. Okay, so number 37. Okay, so dito sa number 37 naman, bibili siya ng pankuting changgap. Pankuting janggap. Okay, so yung changgap po, big sabihin yan, gloves. Size chong, tapos chon obek. So this is number size, big sabihin nito size ha, then itong kagyok, big sabihin presyo. Pankuting janggap, size chong chon obek. Answer po, one. Yes po, this is number 1. Okay, so ito po yung mga watch out ninyo sa exam ha. Sayang po ang 1 point pag ito yung mga na-miss nyo. Di bali pag itong mga to ang na-miss nyo at mahirap talaga. Number 38 po. Okay, so dito naman sa number 38, tungkol naman po sa dinner ang tinatanong. Okay, so sabi po sa number tayo, 38. Dali, may mga papasok pa lang. So yun yung ating dito, Pogi Munje, ang ating sample question. Yoboseo, hello, Tuanshi, Uri, Onje, Kachi, Chonyok, dinner, Mok, Ulkayo. So Ulkayo, naka future tense po yan. Basta may Ulkayo, future tense yan. Okay, so kailan tayo magdi-dinner? Ibon, diskumyoil. Okay, so diskumyoil, Twigon Hue, Moknonge, Oteo. Okay, so how about this kumyoil? Yeah. Kumyoil chonyoge yaguni isumnika toyo ire mogoyo. Okay, so question. Yoja는 남자에게 왜 전화를 했습니까? So bakit daw po tumawag si Yoja kay namja? Okay, so ang answer niya po dito is to make a yaksok, to make an appointment. Yung yaksok pareho sa no? Korean tsaka Japanese. Number 38 po, ano po yung pinag-uusapan nila? So, ang pinag-uusapan nila is tungjang. So, ang tungjang po is tungkol sa bank account. Okay, so I'm trying to open a bank account, sabi niya kanina. Tapos ang sagot niya, shinbun. So, shinbunjong. So, meron ka bang ID? Tapos ang sagot niya, yogwondo, kwenchana. Okay, so okay lang ba ang yogwon? What is yogwon? Passport. Okay lang ba ang passport? Yes. Please fill out this application form. Okay, so answer po natin dito is itong Shinchungso application form. Ayan yung tamang term sa biodata resume na sinasabi ko kanina, application form. Number 39 po. So, ang tanong dito, walang nakalagay na namjo or yoja, no? So, ang nakalagay dito, ano daw yung tama tungkol sa narinig mo.
Okay, so number 39 ang answer po dito. Tungkol pa rin naman sa bank account. So answer po natin dito is number 2. Yojanon 통장을 가지고 있습니다. So meron daw pong 통장, bank account yung Yoja. So na sanang papakinggan natin ulit, ayaw nyo naman. Number 40 po. Di bali po, isa-isahin natin yung types of exam as we go on. So, sample pa lang kasi ito, no? Number 40. Okay, so answer po natin dito is number 3, Hueshikte. So, Hueshik. Yung Hueshik po, yan yung isa sa kaugalian nila sa South Korea. Yung Hueshik is company dinner. Okay, so yan pong tungkol sa pag-inom ng alak. So, pag iinom ka daw ng alak para sa boss mo, pag magpo-pour ka ng alak, dapat daw yung dalawang kamay mo yung nakalagay. Okay, kindly count the number of correct answer. Please send po sa ating GC yung inyong scores. Thank you. Passing score sa natin sa ngayon ha is 22. Pero yung actual passing score malaman natin sa 12 pa. Pakipicturean po yung mga answers. Tapos puntahan na natin yung types of exam. Ano po sagot sa 12? Sige, balikan natin habang nag-aantay tayo. So 8 o'clock po, resume tayo. You can have your drinks. Pwede mag-CR. Discussion po tayo ng types of exam sa reading. 12, sir, is 3 po. Sa 3 and 4. Three, 1, 4, 2. 3 and 35. Layo mo naman, Beshi. 35. 3. 31. 1. 12, nakawala po sa list. Pakisend na lang po sa GC yung mga score nyo para pwede ko pong i-record mamaya para makita lang natin yung improvement nyo as we go on. So, level 1 tayo ngayon ng reading. Start na tayo in 8 o'clock.